Ang ulan ay walang tigil nang bumaba ako mula sa jeep na naghatid sa akin sa baryo ni Lolo. Bitbit ang isang lumang maleta, tila kasabay ng bawat patak ng ulan ang bigat sa dibdib ko. Matagal na rin mula nang huli akong tumapak dito, sa lugar na puno ng alaala ng kabataan ko. Mga alaala na sinubukan kong kalimutan. Sa bawat hakbang ko sa maputik na daan, patungo sa bahay ni Lolo, ramdam ko ang malamig na hangin na tila may dalang babala. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong bumibigat sa puso ko. Parang may ikinukubling lihim ang bawat sulok ng baryong ito. Ang bahay ni Lolo ay halos hindi nagbago. Ang lumang bubong, ang pader na yari sa kahoy, at ang malawak na bakuran na noon ay puno ng bulaklak. Pero ngayon, tila naging madilim ang paligid. Ang mga rosas na tanim ni Lola ay natuyo. Ang mga puno ay tila nakayuko. At ang buong bahay ay parang nakalubog sa malungkot na alaala. Napansin ko ang isang itim na uwak na nakadapo sa lumang poste ng kuryente sa harap ng bahay. Tumingin ito sa akin at ang tingin nito ay kakaiba. Parang kilala ako. Parang hinihintay ang pagdating ko. Si Lolo ay nakaupo sa lumang duyan sa ilalim ng puno ng mangga. Ang kanyang buhok ay puting-puti na. Ang kanyang balat ay kulubot na kulubot. At ang kanyang mga mata ay tila pagod sa pagdaan ng panahon. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang liwanag sa kanyang mukha nang makita niya ako. "Rosa, bumalik ka," ang sabi niya, mahina ngunit puno ng damdamin. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Paano ko sasabihin sa kanya na bumalik ako hindi dahil sa pananabik o pagmamahal, kundi dahil sa pangangailangan. Nawalan ako ng trabaho sa Maynila, iniwan ako ng nobyo, at ang huling natitirang pag-asa ko ay ang maliit na mana mula kay Lolo. Pero hindi ko magawang sabihin iyon, kaya ngumiti na lamang ako. "Oh, Lolo, na-miss ko kayo." Pinapasok niya ako sa bahay at agad kong naramdaman ang lamig sa loob. Hindi ito ang lamig na dulot ng ulan sa labas. Parang may kung anong kakaibang presensya. Walang tao kundi kami, ngunit ramdam ko ang bigat ng katahimikan. Ang bawat tunog ng yapak ko sa sahig ay parang nag-echo na parang may nanonood sa akin. "Rosa," sabi ni Lolo habang hinahanda ang isang tasa ng salabat para sa akin. "May mga bagay na dapat mong malaman. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, pero hindi ko magawa. Ngayon, narito ka na. Panahon na." Tumingin ako sa kanya, nagtataka. "Ano pong ibig sabihin ninyo, Lolo?" Tumitig siya sa akin ng matagal at sa mga mata niya ay may halong lungkot at takot. "Rosa, may sumpa ang pamilya natin." Napatawa ako ng bahagya, hindi dahil sa natutuwa, kundi dahil sa hindi ko alam kung paano ito tatanggapin. "Sumpa? Anong klaseng sumpa?" "Lolo, wag nga kayong magbiro. Ano pong sinasabi ninyong sumpa?" "Hindi ito biro, Rosa," sagot ni Lolo, seryoso na ngayon. "Bago ka pa isinilang, may nangyari sa pamilya natin. Isang kasalanan, isang pagkakamali na hindi napatawad. At simula noon, ang bawat henerasyon ng pamilya natin ay tinutugis ng sumpa." Hindi ko alam kung magagalit ako o matatakot. Hindi ko rin alam kung dapat ko bang paniwalaan ang sinasabi niya. Pero may kung anong bumalot sa akin. Isang pakiramdam na tila matagal ko nang alam ang sinasabi niya, ngunit hindi ko lang matanggap. "Anong sumpa, Lolo? Ano pong nangyari?" Huminga siya ng malalim at nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Ang sumpa ay tungkol sa pagkakasilang mo, Rosa. Hindi ka dapat isinilang." Napako ako sa kinatatayuan ko. Ang mga salitang yon ay parang kidlat na tumama sa akin. "Ano ibig niyong sabihin, Lolo? Hindi po ako dapat isinilang? Ano pong ibig sabihin nun?" Hinawakan ko ang braso niya. Hinihinging ipaliwanag niya ang lahat. Ngunit bago siya makasagot, biglang bumukas ng malakas ang pinto sa likod ng bahay. Ang hangin ay pumasok, malamig at malakas, tila may dalang babala. Tumayo si Lolo at tumingin sa pinto. Sa madilim na likod ng bahay, may anino na dahan-dahang lumapit.
Hindi ko makita ang mukha, pero ramdam ko ang presensya nito. Ang anino ay parang may dalang bigat, parang may dalang galit. Hindi ko maipaliwanag, pero ang bawat hakbang nito ay nagdudulot ng takot sa akin. Rosa, bulong ni Lolo. Halos hindi ko marinig. Huwag kang kikilos. Huwag kang magsasalita. Tumayo ako. Nanginginig ang tuhod habang ang anino ay tuluyang lumapit sa amin. Sa wakas, nakita ko ang mukha nito. Isang babae, matanda na. Ngunit ang mga mata ay puno ng galit. Hindi ko siya kilala, pero may kung anong pamilyar sa kanya. Parang nakita ko na siya dati, pero hindi ko maalala kung saan. Rosa, sabi ng babae, at ang boses niya ay malamig, matalim. Sa wakas, bumalik ka. Hindi ko alam kung paano siya sasagot. Hindi ko alam kung sino siya o kung anong gusto niya. Pero bago pa ako makapagsalita, biglang tumalikod si Lolo. Tumingin sa akin at sinabi ang mga salitang hindi ko makakalimutan. Rosa, siya ang dahilan kung bakit hindi ka dapat isinilang. Habang pinagmamasdan ko ang lumang bahay ng lolo ko, parang bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga tahimik na hapunan, ang amoy ng sahig, na kahoy na tila laging basa, at ang mga kwento tungkol sa mga ninuno naming hindi ko kailanman maintindihan. Ngayon, narito ako, nasa gitna ng isang probinsyang tila na pag-iwanan ng panahon at muling humihinga ang mga tanong na matagal ko nang iniwasan. Pagpasok ko sa bahay, sumalubong sa akin ang malamig at mabigat na hangin. Kahit patirik ang araw sa labas. Nakatayo pa rin ang antigong kabinet sa gilid, puno ng mga lumang larawang may kupas ng ngiti. Ang paboritong upuan ng lolo ko, kahit may bahagyang kalawang sa bakal na frame, ay naroon pa rin. Tila naghihintay ng pagbabalik niya. Subalit hindi na siya babalik. Pumanaw siya 3 buwan na ang nakakaraan. Magandang umaga, anak. Bati sa akin ni Tia Clara, ang kapatid ng lolo. Siya ang nag-aalaga ng bahay ngayon. Matagal na kaming hindi nagkikita, ngunit hindi nagbago ang kanyang tinig. Malumanay, ngunit may kakaibang bigat sa bawat salitang binibitawan. Para bang may alam siyang hindi niya maibahagi. Magandang umaga po, Tia. Sagot ko. Salamat sa pagpapaubaya na tumira muna ako rito habang inaayos ko ang mga papeles sa lungsod. Tumango siya at ngumiti, ngunit ang mga mata niya ay tila nag-aalangan. Sigurado ka ba? Hindi ka ba natatakot? Tanong niya. Halos bulong. Natatakot? Sa ano? Tanong ko, ngunit hindi niya na ako sinagot. Sa halip, iniwan niya ako sa sala at dumiretso siya sa kusina. Napatingin ako sa paligid, sa mga lumang bintana, sa kisame, sa mga kwadradong kahoy na may ukit ng ibon at bulaklak. Naroon ang lahat ng alaala ng kabataan ko, ngunit bakit parang mas madilim ngayon? Bakit parang may nakatingin sa akin kahit wala namang tao? Kinagabihan, habang nakaupo ako sa kwarto na dating sa lolo ko, napansin ko ang isang kahon sa ilalim ng kanyang lumang kama. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bagay sa kahon na yon na tumatawag sa akin. Binuksan ko ito. Nakatiklop na mga papel, lumang litrato, at isang diary ang laman. Sa larawan, naroon ang lolo ko, ang tatay ko, at ang nanay ko. Pero may isa pang babae. Hindi ko siya kilala. Nakangiti siya, pero ang mga mata niya ay tila may lungkot. Binuklat ko ang diary. Hindi ko alam kung dapat ko bang basahin ito, pero ang mga unang pahina ay parang humila sa akin papunta sa isang mundo na hindi ko pa nakikita. Mga salaysay ng lolo ko tungkol sa isang sumpa na bumabalot sa pamilya namin. Ang sumpa ay nagsimula noong panahon ng mga Kastila, nakasulat. May isang babaeng ninuno natin na nagkasala sa kanyang sariling dugo. Ipinagkanulo niya ang kanyang kapatid, kapalit ng yaman at kapangyarihan. Bilang parusa, ang kanyang mga anak at anak ng mga anak niya ay hindi magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Ang kanilang mga buhay ay laging mauuwi sa trahedya at ang kanilang mga puso ay laging magdurusa. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko yon, ngunit habang binabasa ko ang mga pahina,
Tila may kakaibang kilabot na gumagapang sa likod ko. Sa diary, may mga detalye tungkol sa pagkawala ng mga kamag-anak, pagkamatay ng mga mahal sa buhay, pati na ang pagkakahiwalay ng mga magulang ko. Ang lahat ng ito, ayon sa lolo ko, ay dahil sa sumpa. Napansin ko ang isang pahina na may nakasulat na pangalan ko. Si Elena, sabi. Siya ang susi. Napaatras ako. Susi? Susi sa ano? Bakit ako? Hindi ko alam kung bakit, pero parang nagdilim ang paligid. Ang mga pader ng kwarto ay tila lumapit. Ang hangin ay naging mabigat, at ang sahig ay tila umingit kahit wala namang gumagalaw. Biglang may kumatok sa pinto. Si Tia Clara. Elena, anong ginagawa mo? Tanong niya, ngunit ang tinig niya ay parang galit. Binabasa ko ang diary ni Lolo. Sagot ko. Napansin kong nanlaki ang mga mata niya. Mabilis niyang kinuha ang diary mula sa kamay ko. Hindi mo ito dapat binabasa, sabi niya, halos sigaw. Bakit? Ano ang hindi ko dapat malaman? Tanong ko. Ngunit hindi niya ako sinagot. Sa halip, lumabas siya ng kwarto, dala ang diary, at iniwan akong naguguluhan. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang mga salitang siya ang susi ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko. Ano ang ibig sabihin ng lolo? At bakit tila takot na takot si Tia Clara? Kinabukasan, nagising ako ng maaga. Nagdesisyon akong tuklasin pa ang mga sagot. Habang nagkakape sa kusina, sinubukan kong kausapin si Tia Clara. Tiya, ano ang sumpa na sinasabi ni Lolo? At bakit ako ang susi? Tanong ko. Hindi niya ako tiningnan. Hindi mo dapat tanungin ang mga bagay na hindi mo kayang intindihin. Sagot niya. Pero hindi ko siya pinakinggan. Alam kong may lihim na tinatago ang pamilya namin. At kahit ano pa iyon, kailangan kong malaman. Sa hapon, bumalik ako sa kwarto ng lolo ko. Pilit kong hinanap ang diary, ngunit wala na ito sa ilalim ng kama. Sa halip, may nakita akong isang maliit na kahon na may kandado. Hindi ko ito nabuksan, ngunit naramdaman ko ang bigat nito. Parang may kung anong mahalaga sa loob. Habang hawak ko ang kahon, biglang bumukas ang pinto. Si Tia Clara, nakatayo sa harapan ko, ngunit ang ekspresyon niya ay hindi ko mawari. Hindi siya galit, hindi siya takot. Ang mukha niya ay tila puno ng awa. Elena, sabi niya, may bagay kang dapat malaman. At bago pa man niya masabi ang susunod na salita, biglang pumasok sa kwarto ang isang estrangherong lalaki. Hindi ko siya kilala, pero ang mukha niya ay parang pamilyar. Elena, sabi ng lalaki, ako ang tunay mong ama. Pagpasok ko sa lumang bahay ni Lolo, parang may nagbago sa hangin. Hindi ko maipaliwanag, pero ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang ko papasok. Ang mga sahig na kahoy ay umuungol sa ilalim ng aking mga paa. Tila ba may gustong ipahiwatig? Ang amoy ng lumang kahoy, halong usok ng sigarilyo ni Lolo, ay nanunuot sa aking ilong. Sa kabila ng kilabot, pilit kong isiniksik sa isip ko na isa lang itong normal na bisita, walang kakaibang mangyayari. Nakita ko si Lolo sa dulong bahagi ng sala, nakaupo sa kanyang paboritong silyang yari sa rattan. Nakatingin siya sa akin na para bang alam niyang may tanong akong mahirap sagutin. Hindi siya nagsalita, ngunit ang mga mata niyang malalim ay tila nangungusap. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, kahit hindi pa ako nagtatanong, alam na niya ang dahilan kung bakit ako bumalik. Ineng, matagal ka nang hindi bumabalik dito. Wika ni Lolo sa mabagal at mababa niyang boses. May hinahanap ka ba? Nag-aalangan akong sumagot. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang usapan. Hindi ko rin alam kung handa akong marinig ang sagot sa mga tanong ko. Pero narito na ako, at wala nang atrasan. Lolo, ano po ba ang alam ninyo tungkol sa nanay ko? Tanong ko. Pilit na pinipigilan ng panginginig ng boses ko. Alam kong hindi ito simpleng tanong. Simula pagkabata, parang may nakatagong bahagi ng buhay ni nanay na hindi niya kailanman naikwento sa akin. Ang mga sagot niya ay laging malabo. Palaging may puwang na parang sinadya niyang hindi punan.
Saglit na katahimikan ang bumalot sa pagitan namin. Sinilip ko ang mukha ni Lolo, pero tila lumalim ang mga linya sa noo niya. Sa wakas, nagsalita siya, pero tila may bigat ang bawat salitang binitiwan niya. Hindi ko alam kung handa ka nang marinig ang kwento, pero kung narito ka para magtanong, sigurado akong handa kang alamin ang totoo. Natigilan ako. Ang tono niya ay parang babala. Pero sa loob-loob ko, mas lalo akong nagka-interes. Hindi ko alam kung takot o excitement ang nararamdaman ko. Pero ang puso ko'y tila tumitibok ng doble sa normal. Bago pa man kayo lumuwas ng Maynila, may bagay na dapat mong malaman tungkol sa nanay mo. Hindi siya nag-iisang anak. Ineng. May kuya siya, pero hindi na ninyo siya nakilala. Halos bumagsak ang mundo ko sa narinig. Hindi ko alam kung bakit hindi kailanman nabanggit ni nanay na may kapatid siya. Ang tanong, bakit? Ano ang nangyari? Nasaan po siya, Lolo? Tanong ko, kahit halatang may kaba sa boses ko. Lumingon si Lolo sa bintanang malapit sa kanyang upuan. Ang mga mata niya ay tila nakatingin sa malayo, sa isang lugar na hindi ko maabot. Patay na siya, anak. Matagal na. Bata pa lang siya noong nawala. Ang sagot niyang yon ay parang kidlat na tumama sa akin. Gusto kong magtanong pa, pero natatakot akong makuha ang sagot. Sa huli, nagtanong ako, bakit po siya namatay? Humugot ng malalim na hininga si Lolo bago sumagot. May sumpa ang pamilya natin, Ineng. Isang sumpa na nagsimula pa noong panahon ng mga ninuno natin. Ang sumpang iyon ay nagtapos sa kuya ng nanay mo, pero hindi ibig sabihin ay tapos na ang lahat. Mas lalong bumigat ang pakiramdam ko. Sumpa? Hindi ko alam kung naniniwala ako sa ganitong mga bagay, pero ang seryosong tono ni Lolo ay parang nagpapakita ng katotohanan. Ang sumpa, Ineng, ay may kinalaman sa dugo ng pamilya natin. May isang kasalanan ng ninuno natin na hindi napatawad. At sa bawat henerasyon, may isang bata sa pamilya na kailangang magbayad ng utang na yon. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Parang kwento ito sa mga lumang pelikula. Pero narito ako, nakikinig, at ang lahat ay parang totoo. Ang kuya ng nanay mo, si Ramon, ay ang naging kabayaran sa henerasyon namin. Bata pa lang siya, may mga kakaibang nangyayari sa kanya. Nagkakasakit siya ng walang dahilan. Lagi siyang nakakarinig ng mga boses na hindi namin naririnig. Hanggang sa isang araw, nawala siya. Walang paliwanag, basta nawala na lang. At hindi na siya bumalik. Napalunok ako, pilit na iniintindi ang lahat ng ito. Ang sumpa, ang pagkawala ni Ramon, ang koneksyon nito sa aking pamilya. Lahat ay sobrang bigat. Pero bago pa man ako makapagsalita, nagsalita ulit si Lolo. Alam mo ba, Ineng, kung bakit hindi umuwi ang nanay mo dito kahit kailan? Hindi dahil gusto niyang kalimutan ang probinsya. Gusto niyang kalimutan ang sumpa. Akala niya, kung lalayo siya, mawawala ang sumpa sa atin. Pero hindi ganun kadali iyon. Lolo. Bulong ko, halos hindi ko maituloy ang tanong. May kinalaman po ba ako sa sumpa? Hindi sumagot si Lolo. Sa halip, tumayo siya mula sa kanyang upuan at naglakad papunta sa isang lumang kabinet sa gilid ng sala. Binuksan niya ito at may inilabas na isang kahon. Ang kahon ay kulay itim, may mga ukit na parang mga simbolo. Ang sagot, Ineng, ay nasa kahon na ito. Pero bago mo buksan, tandaan mo, ang nilalaman nito ay magbabago ng pananaw mo sa buhay mo. Hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. Nanlamig ang mga kamay ko. Ang mga mata ko ay nakapako sa kahon. Gusto kong malaman ang laman nito, pero natatakot ako sa sinasabi ni Lolo. Pinilit kong huminga ng malalim, pero ang puso ko'y parang sumisigaw. Bubuksan mo ba? O iiwan mo na lang ang kahon dito? Tanong ni Lolo. Tumingin ako sa kanya, pero hindi ko alam kung ano ang sasabihin. At habang nakatitig ako sa kahon, naramdaman kong may kakaibang presensya sa paligid. Parang may mga mata na nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Ang dilim sa paligid ay parang yakap ng isang malupit na panaginip.
Kahit pa matagal na akong nakatayo sa harap ng lumang pintuan ng bahay ni Lolo, hindi ko pa rin maiwasang manginig. Ang malamig na hangin ay parang bulong ng mga multo. Sinasabi sa akin na huwag ko nang ipagpatuloy ang balak kong buksan ang pintuan. Pero nasa loob ang mga sagot. Ang mga sagot sa tanong na matagal ko nang kinikimkim simula noong bumalik ako sa probinsya. Nang tuluyan kong itinulak ang pintuan, bumungad sa akin ang amoy ng kahoy na nabubulok. Ang mga dingding ay puno ng alikabok. Ang sahig ay may mga bakas ng tubig na tila mula sa tag-ulan na pumasok sa loob. Walang katahimikan ng lugar. Naroon ang tunog ng mga kuliglig sa labas, ang pag-ugong ng hangin na sumisingit sa mga lamat ng bintana, at ang tila mahihinang yabag na hindi ko matukoy kung saan nagmumula. Pumasok ako, dala ang maliit na lampara na nais kong gamitin para makita ang paligid. Walang tao, walang kahit na anong senyales ng buhay. Ngunit may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman. Isang malamig na sensasyon sa ilalim ng aking balat. Para bang may nagmamasid sa akin mula sa dilim. Nilapitan ko ang lumang aparador sa sulok. Isa yun sa mga bagay na palaging sinasabi ni Lolo na huwag naming gagalawin. Bakit? Hindi ko na itanong noon dahil bata pa ako at natatakot sa mahigpit niyang tono. Ngunit ngayon, para bang hinihila ako ng kung anong puwersa upang alamin ang laman nito. Nang hawakan ko ang seradura, naramdaman ko ang bigat ng kamay ko. Para bang gustong pigilan ng sarili kong katawan ang ginagawa ko. Bumukas ang aparador. Sa loob nito ay may isang kahon na balot ng tela. Halos hindi ko maihinga ang hangin habang inaabot ko ang kahon. Nang alisin ko ang tela, tumambad sa akin ang isang lumang journal, ang journal ni Lolo. Ang pangalan niya ang nakasulat sa pabalat, ngunit may isa pang mas maliit na pangalan sa sulok, ang pangalan ng isang babae. Nagsimula akong magbasa. Ang unang mga pahina ay tila walang kakaiba, mga kwento tungkol sa buhay sa probinsya, ang hirap ng pagtatanim, ang saya ng pagkakaroon ng pamilya. Ngunit habang lumalalim ako sa pagbabasa, unti-unti kong nararamdaman ang pagbigat ng bawat salita. May mga pahina na puno ng lungkot, ng galit at ng takot. Sa isang entry, naroon ang kwento ng isang babae na dumating sa buhay ni Lolo. Hindi ko siya kilala, ngunit sa mga salitang ginamit ni Lolo, malinaw na mahalaga ang babaeng ito sa kanya. Siya ang nagdala sa akin ng kasalanan, isinulat niya. Siya ang nagsabi sa akin ng lihim na hindi ko kayang tanggapin. Ang sumpa ng kanyang dugo ay dumaloy sa dugo ng aking pamilya. At ngayon, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ito sa kanila. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kilabot sa akin. Sino ang babaeng yon? Ano ang sumpa na sinasabi ni Lolo? Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko habang binubuklat ko ang mga pahina. Hanggang sa makarating ako sa huling entry. Ang batang isinilang sa ilalim ng buwan ng Agosto, ang isinulat niya, ay may dalang kapahamakan. Ang kanyang dugo ay hindi malinis. Siya ang bunga ng kasalanan. Siya ang magsisimula ng wakas. Kinilabutan ako. Ang buwan ng Agosto. Ako ang ipinanganak sa buwan ng Agosto. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang pinipilit kong intindihin ang mga salita. Ako ba ang tinutukoy ni Lolo? Ako ba ang batang isinilang na may sumpa? Tumayo ako. Hawak pa rin ang journal. Pakiramdam ko ay parang sumabog ang mundo ko. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Lumabas ako ng bahay, hindi na alintana ang ulan na biglang bumuhos. Ang bawat patak ng ulan ay parang hampas sa balat ko. Ngunit hindi ko iyon nararamdaman. Ang lahat ng nasa isip ko ay ang mga salitang isinulat ni Lolo. Nang makarating ako sa ilalim ng malaking puno, sa harap ng bahay, biglang may narinig akong tunog. Isang mabigat na tunog ng yabag, papalapit sa akin. Nilingon ko ang direksyon nito, ngunit wala akong makita. Ang ulan ay lalong bumigat, at ang paligid ay natabunan ng dilim. Sinabi ko sa iyo, huwag mong gagalawin ang aparador. Ang tinig na yon ay hindi pamilyar. Hindi iyon boses ni Lolo.
ngunit naroon ang galit, ang bigat ng salita, ang pagdidiin sa bawat pantig. Mabilis akong tumalikod, ngunit wala akong nakita. Ngunit alam kong hindi ako nag-iisa. Nagising ako sa tunog ng mga tiktik sa kahoy na sahig sa lumang bahay ni Lolo. Ilang araw na akong narito, ngunit hindi pa rin ako nasasanay sa mga tunog na tila may buhay ang bawat sulok ng bahay. Ang hangin sa probinsya ay malamig at sariwa, ngunit may kakaibang bigat na tila bumabalot sa akin sa tuwing bumabangon ako mula sa higaan. Sa umagang yon, ramdam ko ang kilabot sa aking balikat kahit wala namang masama sa paligid. Bumaba ako mula sa kwarto, hinahanap ang anumang palatandaan kung nasaan si Lolo. Ang mga bintana sa sala ay bukas. Pinapasok ang liwanag ng araw, ngunit nagdadala ng anino mula sa mga puno sa labas. Ang mga anino ay gumagalaw sa bawat ihip ng hangin, parang mga kaluluwang nakikipaglaro. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong puwersa na tila humihila sa akin papunta sa direksyon ng lumang bodega sa likuran ng bahay. Hindi ko pa ito napasok mula nang dumating ako. Sa bawat hakbang ko papunta sa bodega, ang mga alaala ng pagkabata ay bumabalik sa akin. Ang pagtawa namin ni Lolo, ang mga kwento niya tungkol sa mga engkanto, at ang mahigpit niyang paalala na huwag kailanman bubuksan ang bodega. Delikado, ang sabi niya noon. Pero ngayon, wala na siyang sinasabi tungkol doon. Parang wala nang halaga ang babala. O baka sinadya niyang kalimutan na. Bago ko pa man maabot ang pintuan ng bodega, narinig ko ang kaluskos mula sa loob. Hindi ko alam kung tao o hayop ang gumagalaw, pero hindi ako nakaramdam ng takot. Bagkus, parang may bagay na nagtutulak sa akin upang buksan ang pintuan. Ang kandado ay kalawangin, ngunit madaling nabuksan gamit ang susi na natagpuan ko sa drawer ng Lolo noong unang araw ko rito. Nang bumukas ang pintuan, bumungad sa akin ang makapal na alikabok at ang amoy ng lumang kahoy na tila matagal nang kinain ng panahon. Ang loob ng bodega ay tila isang lihim na mundong itinago ng bahay. May mga lumang kahon, lamesa, at mga bagay na hindi ko mawari kung saan galing. Pero ang pinakanakuha ng pansin ko ay ang isang makintab na kahon sa gitna. Ito lang ang bagay na mukhang hindi apektado ng kalumaan. Ang kahon ay may ukit ng mga simbolong hindi ko maintindihan, pero may kakaibang init na nagmumula dito. Nang hawakan ko ito, parang may dumaloy na kuryente sa aking kamay. Hindi masakit, pero sapat para magpatayo ng balahibo. Binuksan ko ang kahon at bumungad sa akin ang isang lumang larawan. Isang litrato ng batang babae, mga 6 na taong gulang, na nakasuot ng puting bestida. Ang mga mata niya ay tila pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung bakit. Sa likod ng litrato ay may nakasulat, "Ang ating pinakamamahal na anak." Sa puntong yon, pumilis ang tibok ng puso ko. Sino ang batang ito? Bakit itinatago ni Lolo ang litrato niya? Bakit parang kilala ko siya ngunit hindi ko maalala kung saan? Sa ilalim ng litrato ay may nakalagay pang mga dokumento, birth certificate, lumang sulat, at isang piraso ng papel na may nakasulat na pangalan. Sa papel na yon, nakasulat ang pangalang Lucinda. Hindi ako si Lucinda. Hindi iyon ang pangalan ko. Pero ang petsa ng kapanganakan na nakalagay roon ay eksaktong petsa ng aking kaarawan. Halos hindi ako makahinga habang binabasa ang bawat linya ng sulat na naroon. Ang sulat ay mula sa isang babaeng nagngangalang Maria na nagsasabing ang batang si Lucinda ay ipinanganak sa ilalim ng isang sumpa. Isang sumpa na nag-uugat sa kasaysayan ng pamilya. Ayon sa sulat, ang sumpa ay nagmumula sa kasalanan ng ninuno namin na nagkanulo sa isang diwata. Ang bawat babae sa pamilya ay ipinapanganak na may kapalarang magdusa sa ilalim ng sumpang ito, maliban na lang kung mahanap ang paraan para mapatawad ng diwata. Napuno ng tanong ang utak ko. Sino si Maria? Sino si Lucinda? At bakit ang lahat ng ito ay narito sa bodega ni Lolo? Pakiramdam ko,
Ako ang nasa gitna ng isang dula na hindi ko alam ang script. Muli kong binalikan ang litrato ng batang babae. Sa bawat pagtingin ko sa kanyang mukha, mas lalo kong nararamdaman ang koneksyon sa kanya. Hanggang sa napansin ko ang isang bagay. Ang kwintas na suot niya sa litrato ay eksaktong kapareho ng kwintas na iniabot sa akin ni Lolo noong unang araw ko dito. Isang kwintas na sinabi niyang pamana ng pamilya. Biglang bumukas ang pinto ng bodega. Napalingon ako ng mabilis at nakita ko si Lolo na nakatayo roon. Nakatingin sa akin ng matalas. Hindi galit ang ekspresyon niya, pero may kung anong bigat sa kanyang mukha na tila nagtatago ng maraming lihim. Hindi siya nagsalita, ngunit pumasok siya at diretsong kinuha ang kahon mula sa lamesa. Hindi mo dapat ito nakita, sabi niya. Ang boses niya mababa, ngunit puno ng tensyon. Hindi mo ba ipapaliwanag? Tanong ko. Halos sumigaw dahil sa dami ng tanong sa isip ko. Sino si Lucinda? At ano ang sumpa na ito? Ano ang kinalaman ko? Sa halip na sumagot, iniabot niya sa akin ang kwintas na suot ko. Ang kwintas na yan ang sagot sa lahat ng tanong mo, sabi niya, habang tumatalikod at naglalakad palayo. Pero tandaan mo, ang sagot ay maaaring mas masakit kaysa sa hindi mo malaman. Naiwan akong mag-isa sa bodega. Hawak ang litrato ng batang si Lucinda at ang kwintas na tila may sariling buhay. Sa puntong yon, alam kong hindi na ako makakabalik sa dati kong buhay. Ang bahay na ito, ang sumpang ito, at ang kwintas, lahat ng ito ay magdadala sa akin sa isang katotohanang hindi ko inaasahan. Ang dilim ng gabi ay unti-unting bumalot sa buong paligid ng lumang bahay ni Lolo, pero kahit nasa loob ako, parang nararamdaman ko pa rin ang hampas ng malamig na hangin sa aking balat. Ang mga kawayan sa labas ay naglalagas ng mga dahon, tila may sariling buhay sa bawat paggalaw. Nakaupo ako sa lumang bangko, sa harap ng malaking kahoy na aparador, na noon pa man, parang may sariling presensya. Hindi ko maalis ang tingin ko rito. Parang tinatawag ako ng kahoy na may mga ukit na simbolo na hindi ko maipaliwanag. Sa kabila ng pag-aalinlangan, tumayo ako at lumapit sa aparador. Ang bawat hakbang ko ay parang mas bumibigat ang hangin sa paligid. Pinilit kong buksan ang pinto nito, pero ayaw gumalaw ng mga hawakan. May halong galit at takot ang naramdaman ko. Bakit parang sinusuway ako ng isang bagay na hindi ko naman naiintindihan? Ang buong buhay ko sa lungsod ay puno ng lohika at rasyonal na pag-iisip, pero dito sa bahay ni Lolo, parang may mundo ng kababalaghan na unti-unting bumabalot sa akin. Nang bigla kong naalala ang sinabi ni Lolo noong bata pa ako, tumayo ang mga balahibo ko. Huwag mong buksan ang aparador hanggang hindi mo pa handang tanggapin ang katotohanan. Sabi niya noon, na para bang isang babala na walang laman. Napailing ako. Ano bang katotohanan ang sinasabi niya? Paano ko malalaman kung handa na ako? Pero ang hindi ko maalis sa isip ko ay ang tanong, bakit parang ako lang ang inaasahang makaalam nito? Sa kabila ng pag-aalinlangan, napansin kong may maliit na susi sa gilid ng sahig. Tila nalaglag lang at hindi napansin ng kahit sino. Pinulot ko ito at sa paghawak ko, parang may dumaloy na malamig na hangin sa aking kamay. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero pakiramdam ko, ito ang susi para buksan ang aparador. Nang mailapit ko ang susi sa pinto, biglang umikot ang kandado. Hindi ko pa man tinutulak. Kusa itong bumukas. Pagkabukas ng aparador, bumungad sa akin ang isang lumang kahon na nakabalot sa pulang tela. Ang kahon ay maliit, ngunit mabigat. Tila may laman na hindi pwedeng basta-basta buksan. Napatingin ako sa paligid. Tahimik ang buong bahay, ngunit ang katahimikan ay parang bumubulong ng babala. Sa kabila ng takot, binuksan ko ang kahon. Doon ko nakita ang isang makapal na envelope na may nakasulat na pangalan. Ang pangalan ko. Halos mabitiwan ko ang kahon. Bakit nandito ang pangalan ko? Sino ang naglagay nito dito? Hindi ko alam kung dapat ko bang basahin ang laman ng envelope, pero ang kamay ko ay tila may sariling isip.
Binuksan ko ito at tumambad sa akin ang mga lumang dokumento, mga birth certificate, larawan, at isang sulat na may pirma ni Lolo. Habang binabasa ko ang sulat, nanlaki ang mga mata ko sa bawat salita. Minamahal kong apo, kung nababasa mo na ang sulat na ito, nangangahulugan na natagpuan mo na ang susi sa sarili mong pagkatao. Hindi kita gustong saktan, pero may isang lihim na matagal ko nang itinago sa'yo. Isang lihim na hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Ikaw ay isinilang sa ilalim ng isang sumpa. Isang sumpang nagpasapasa sa ating pamilya. Ang sumpa ay hindi basta-basta mawawala. Ikaw ang susi. Ikaw ang huling pag-asa namin. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ng sulat. Sumpa. Ako ang huling pag-asa? Parang nagising ang lahat ng takot sa loob ko. Tumingin ako sa mga dokumento at doon ko nakita ang isang papel na tila hindi bahagi ng sulat ni Lolo. Sa papel na yon, may nakasulat na detalye ng isang ritual. Isang ritual na kailangang gawin sa ilalim ng buwan, sa harap ng isang puno na nasa likod ng bahay. Hindi ko alam kung bakit, pero ang mga mata ko ay parang kusa akong hinila sa bintana. Mula sa siwang ng bintana, nakita ko ang puno ng balete sa likuran ng bahay. Ang mga sanga nito ay tila gumagalaw kahit walang hangin at ang anino nito sa lupa ay parang hugis tao. Napalunok ako. Naramdaman kong may kung anong puwersa na humihila sa akin upang lumapit. Kahit nanginginig ang mga tuhod ko, lumabas ako ng bahay. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagbigay ng kakaibang bigat sa bawat hakbang ko. Ang balete ay tila mas lumalaki habang papalapit ako at ang lupa sa paligid nito ay tila may bahagyang paggalaw, parang humihinga. Nang makarating ako sa paanan ng puno, nakita ko ang isang ukit sa puno, mga simbolo na kamukha ng nasa aparador. Biglang naramdaman ko ang puwersang humila sa akin pababa. Napaluhod ako sa harap ng puno nang hindi ko namamalayan. Sa bawat segundo, parang lumalakas ang hangin at ang paligid ay unti-unting nababalot ng dilim. Narinig ko ang bulong ng hangin, tila may mga boses na nag-uusap. Hindi ko na alam kung gising pa ba ako o nananaginip. Nang biglang, isang kamay ang tumawag sa balikat ko. Napalingon ako. Ang mukha ni Lolo ang bumungad sa akin, pero hindi siya ang Lolo na kilala ko. Ang mga mata niya ay mapula at ang ngiti niya ay kakaiba. Apo, sabi niya, handa ka na bang tanggapin ang sumpa? Sa kabila ng dilim ng gabi, ang alingaw-ngaw ng mga kuliglig ay tila bumabalot sa buong paligid ng lumang bahay ng Lolo. Ang mga anino ng matatandang puno ay parang mga kamay na umaabot, humahaplos sa akin sa bawat hakbang ko. Hindi ko mapigilan ang panginginig ng aking mga kamay habang daladala ko ang maliit na kahong-kahoy na natagpuan ko sa ilalim ng sahig ng lumang aparador sa kanyang kwarto. Ang kahon na yon ang nagbigay sa akin ng mga sagot at mga tanong na mas mahirap sagutin. Ang kahon ay may mga palatandaan ng kalumaan, mga bitak sa gilid, at ang amoy ng kahoy na tila nababad sa luha ng panahon. Binuksan ko ito kanina, dahan-dahan, na parang may babala ang bawat paggalaw ng aking mga daliri. Sa loob nito ay may isang lumang litrato ng isang babae. Ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung saan ko siya nakita. Ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa akin, puno ng lihim na hindi maipaliwanag. Sa likod ng litrato, may nakasulat sa lumang tinta. Para sa aking anak, patawarin mo ako. Anak? Sino? Ang tanong ay bumabagabag sa akin mula nang makita ko iyon. Sa ilalim ng litrato ay may isang manipis na piraso ng papel. Mahirap basahin dahil sa pagkupas ng tinta, ngunit nakuha ko ang ilang salita. Hindi ko sinasadya. Ang sumpa ay totoo. Ang dugo ng pamilya natin ay may kabayaran. Ang salitang sumpa ay tila nagpaigting sa bigat ng hangin sa paligid. Matagal ko nang naririnig sa mga tsismis ng mga kapitbahay na may kakaibang misteryo ang pamilya ng Lolo. Noon, inakala kong katang-isip lamang ang lahat. Pero ngayong hawak ko ang ebidensya,
Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Takot, galit, o pagkabahala. Hawak ko ang kahon habang naglalakad papunta sa kwarto ng lolo kung saan siya nakahiga sa kama, mahina na ang katawan at halos hindi makapagsalita. Ang kanyang mga mata, bagamat mapurol na, ay tila may bahagyang ningning nang makita niya ako. Ano ang hawak mo? Tanong niya. Mahina ngunit puno ng tensyon. Isang kahon, lolo. Sagot ko. Natagpuan ko sa ilalim ng aparador mo. Ano ang ibig sabihin nito? Hinawakan ko ang litrato at ipinakita sa kanya. Biglang bumilis ang paghinga niya. Napansin ko ang pag-aalala sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ako sinagot. Sa halip, tumingin siya sa labas ng bintana, sa madilim na kagubatan, sa likod ng bahay. Para bang may hinihintay siyang dumating. Lolo, sino ang babaeng ito? At ano ang ibig sabihin ng sumpa? Muli akong nagtanong, ngunit nanatili siyang tahimik. Nag-iwas siya ng tingin sa akin at sa halip, mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Huwag mo nang alamin pa, bulong niya. Ngunit paano ko hindi malalaman kung ang mga sagot ay tila nasa harapan ko na? Bumalik ako sa sala, iniwan ng lolo sa kanyang katahimikan. Sa pag-iisip ko ng mga tanong, biglang bumukas ang pintuan sa likuran ng bahay. Walang tao sa labas, ngunit tila may malamig na hangin na pumasok. Parang may presensya na hindi ko maipaliwanag. Ang mga kandila sa altar ay biglang nagtilamsikan at ang liwanag ng buwan ay tila naging mas madilim. Nang bumalik ako sa kwarto ng lolo, hindi ko siya nakita sa kama. Sa halip, narinig ko ang mahina niyang boses mula sa hagdanan, pababa sa basement ng bahay. Isang lugar na hindi ko pa kailanman pinuntahan. Huwag kang sumunod, bulong niya. Ngunit ang mga paa ko ay tila may sariling isip. Sinundan ko siya. Ang kahon ay mahigpit kong hawak. Ang basement ay madilim at malamig, puno ng alikabok at mga lumang gamit na hindi na nagagalaw. Sa sulok ng lugar ay may isang lumang altar. May mga kandila na tila bagong sindi. Sa gitna nito ay isang malaking itim na libro, nakabukas sa pahina na puno ng mga kakaibang simbolo. Hindi ko maintindihan ang nakasulat, ngunit ang pakiramdam ko'y parang may nagmamasid sa akin. Lolo! Sigaw ko, ngunit walang sagot. Sa halip, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Nang lumingon ako, nakita ko siya, hindi ang lolo ko, kundi ang babaeng nasa litrato. Ang kanyang mukha ay eksaktong kapareho ng nasa larawan, ngunit mas buhay, mas makapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga, at ang kanyang presensya ay nagbigay ng bigat sa hangin. Ako ang dahilan ng lahat ng ito. Sabi niya, ang tinig ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ako ang sumpa ng pamilya mo, at ikaw ang kabayaran. Napaluhod ako sa lupa, hindi makapagsalita. Ano ang ibig sabihin niya? Ang bigat ng kanyang mga salita ay parang bumagsak sa akin. Pinipiga ang puso ko. Sa gitna ng aking pagkabigla, narinig ko ang mga yabag ng lolo, papalapit mula sa likuran. Hindi ko dapat sinabi sa'yo. Sabi niya, ang boses ay puno ng pagsisisi. Ngunit ngayon, alam mo na, at wala nang atrasan. Bago ko pa man masagot siya, biglang umingay ang buong paligid. Ang mga kandila ay tila sumabog at ang liwanag ng buwan ay nawala. Ang babaeng nasa litrato ay biglang naglaho, ngunit ang presensya niya ay nanatili. Napatingin ako sa lolo na ngayon ay umiiyak, hawak ang libro mula sa altar. Hindi mo na mababago ang nakatakda, bulong niya habang ang kanyang mga luha ay tumulo sa pahina ng libro. Ikaw ang huling piraso ng sumpa at ngayon, magsisimula na ang lahat. Sa gabing yon, bumalik ako sa lumang silid ng lolo ko. Ang silid na una kong pinagpasyahan na huwag nang pakialaman. Ngunit may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin. Parang may tinig sa aking isipan na nagsasabing, dito mo matatagpuan ang sagot. Hindi ko na rin alam kung yun ba'y usisa o takot. Pero sa bawat hakbang ko patungo sa pinto, tila mas tumatapang ang tibok ng puso ko.
Ang dilim sa pasilyo ay pinatingkad ng maliliit na liwanag mula sa gasera na hawak ko. Ang bawat tunog ng yapak ko sa kahoy na sahig ay parang mga suntok sa dibdib ko. Binuksan ko ang pintuan at bumungad sa akin ang amoy ng luma. Amoy ng kahoy na nababad sa panahon, ng alikabok, ng mga alaala. Ang silid ay tila hindi nagalaw sa mahabang panahon. Ang kama ay may makapal na sapin ng alikabok at ang mga dingding ay pinalamutian ng mga lumang litrato. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko ang pangingilabot. Parang may mga mata sa loob ng silid na nakamasid sa bawat galaw ko. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit ako naroon. Hinahanap ko ang sagot. Ang mata ko ay agad na napako sa lumang kabinet sa sulok ng silid. Ito ang kabinet na sinabi ng lolo ko na huwag kong galawin noong bata pa ako. Hindi para sa iyo ang laman niyan, lagi niyang sinasabi. Ngunit ngayong wala na siya at dala ng mga katanungang bumabagabag sa akin mula pa noong umuwi ako sa probinsya, hindi ko na kayang magtimpi. Nilapitan ko ang kabinet na yon. Ang bawat hakbang ay parang paglalakad sa manipis na yelo. Nang hawakan ko ang kalawangin nitong hawakan, naramdaman ko ang lamig na tila bumalot sa buong katawan ko. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may kung anong enerhiyang pumigil sa akin. Parang may babala. Ngunit binuksan ko ito. Sa loob, may isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Ang kahon ay may mga ukit na hindi ko maunawaan. Parang mga simbolo ng sinaunang wika na hindi ko pa nakikita sa aking buhay. Ang kahon ay may kandado, ngunit ang susi ay nakapatong sa ibabaw nito, parang sinadyang iwan para sa akin. Agad kong kinuha ang susi at binuksan ang kahon, at doon ko nakita ang mga bagay na nagbigay liwanag sa misteryo ng aking pagkatao. Liwanag na masakit sa mata, mga sulat, mga lumang larawan, isang kwaderno na tila diary. At sa ilalim ng lahat ng ito, isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na pangalan. Ang pangalan ko. Hindi ko alam kung ano ang unang babasahin, pero ang mga litrato ang agad na umagaw ng atensyon ko. Isa-isa kong tiningnan ang mga ito. Nandoon ang lolo ko, mas bata, mas masaya, kasama ang isang babae na hindi ko kilala. Ang babae ay may maamong ngunit misteryosong mukha at ang mga mata niya ay tila tumatagos sa akin mula sa litrato. Sa ibang litrato, may isang bata, isang sanggol, sa mga bisig ng babae. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib habang pinagmamasdan ko ang sanggol. At doon ko napansin ang kakaibang bagay. Ang sanggol ay may maliit na marka sa braso, isang hugis na parang bituin. Bigla kong naalala ang marka sa sarili kong braso na madalas kong tinatakpan dahil lagi itong napapansin ng mga tao. Sumunod kong binuksan ang diary. Ang unang pahina ay may dedikasyon para sa aking mahal na apo na sana'y lumaki ng malayo sa sumpa ng ating pamilya. Ang mga kamay ko ay nagsimulang manginig habang binabasa ko ang bawat pahina. Ang kwento ay tungkol sa pamilya namin, kung paano nagsimula ang lahat, kung paano ang bawat henerasyon ay tila kinain ng isang sumpa na hindi maipaliwanag. Ang sumpa, ayon sa diary, ay nagsimula sa isang kasunduan na ginawa ng ninuno namin sa isang tao o nilalang para sa kapangyarihan at kayamanan. Ngunit ang kapalit nito ay ang isang mahalagang bagay, ang kalayaan ng bawat susunod na henerasyon. Ang bawat bata na isisilang sa aming pamilya ay magdadala ng marka ng sumpa at sila'y mamumuhay sa ilalim ng kontrol ng kasunduan. Ang marka sa aking braso na aking ikinahihiya ay hindi basta balat. Ito ang palatandaan ng sumpa. Ang huling bahagi ng diary ay tila isinulat ng lolo ko ilang araw bago siya pumanaw. Alam kong darating ang araw na babalik ka sa bahay na ito, apo. Alam kong hahanapin mo ang sagot. Ngunit mag-ingat ka. Ang sumpa ay hindi basta nawawala. At ang lihim ng iyong pagkatao ay mas malalim pa kaysa sa iyong inaakala. Sa puntong yon, hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Ang mga kamay ko ay nanginginig.
Ang mga mata ko ay namamasa. Pakiramdam ko, ang buong mundo ko ay gumuho. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Nang balikan ko ang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na pangalan ko, napansin ko ang isang bagay na hindi ko nakita kanina. Sa likod nito, may nakasulat na mensahe. Ang iyong ina ay hindi ang inaakala mo. Bigla kong narinig ang tunog ng mga yapak sa labas ng silid. Mabibigat, mabibilis. Tumigil ang puso ko. Sino ang narito sa ganitong oras? Bago ko pa man maisara ang kabinet, bumukas ang pinto at bumungad sa akin ang isang lalaking hindi ko kilala. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at ang kanyang mga mata ay tila apoy na handang lumamon. Matagal na kitang hinihintay, sabi niya, habang ang mga kamay niya ay may hawak na bagay na kumikislap sa liwanag ng gasera. Tahimik ang buong paligid nang pumasok ako sa lumang silid ni Lolo. Ang amoy ng kahoy na inaagiw at ang mga lumang libro na nakaayos sa istante ang bumungad sa akin. Muli kong naramdaman ang bigat ng hangin sa bahay na ito. Parang may nakapaloob na lihim na matagal nang gustong kumawala. Ang mga dingding ay tila may mga matang nakamasid at ang bawat tunog ng aking hakbang ay bumabagsak na parang magigiba ang mga tabla sa sahig. Sa gitna ng silid ay naroon ang kanyang lumang baol. Ang baol na palaging sinasabi ni Lolo na huwag kong bubuksan kahit kailan. Bata pa lang ako, palaging may kakaibang takot akong nararamdaman tuwing nakikita ko ito. Para bang may buhay ito, may sariling presensya. Ngunit ngayon, sa kabila ng takot, naramdaman kong kailangan kong malaman kung ano ang laman nito. Ang baul na iyon ang susi. Sa lahat ng tanong na bumabagabag sa akin, simula nang bumalik ako dito, lumuhod ako sa harapan ng baul. Ang malamig na bakal ng kandado nito ay tila nagbabanta, ngunit hawak ko ang susi. Ang susi na iniwan ni Lolo sa kanyang huling mga sandali bago siya pumanaw. Nang ikutin ko ang susi sa kandado, naramdaman ko ang bahagyang pagkaluskos ng mekanismo. Bumukas ang baul ng dahan-dahan at sa loob nito ay naroon ang isang masinop na pagkakaayos ng mga lumang papel, litrato at isang kahon na may tela sa ibabaw. Kinuha ko ang mga litrato. Isa-isa kong tinitingnan ang mga larawang tila naglalantad ng isang kwento na hindi ko kailanman nalaman. Ang unang larawan ay isang babae. Bata pa siya, hindi ko kilala. Ngunit ang kanyang mga mata ay pamilyar. Tila nakita ko na ang mga matang ito sa salamin tuwing tinitingnan ko ang sarili ko. Sa likod ng larawan, nakasulat ang pangalan niya, Ligaya. Sino si Ligaya? Bakit ganun na lang ang pagkakahawig namin? Hindi ko magawang huminga ng maayos habang inaalam ang kasunod. Sa ilalim ng mga litrato, naroon ang isang sulat. Ang tinta ay bahagyang kumupas, ngunit malinaw pa rin ang mga salita. Anak, hindi ko akalain na darating ang araw na malalaman mo ito. Ngunit kung binabasa mo na ang liham na ito, ibig sabihin ay wala na ako sa tabi mo. Ang pangalan ng iyong tunay na ina ay Ligaya. Hindi ako ang iyong ama. Ikaw ay isinilang sa ilalim ng sumpa na matagal nang bumalot sa ating pamilya. Tumigil ang mundo ko. Ang tunog ng mga ibon sa labas, ang kaluskos ng hangin, lahat ay biglang nawala. Ako, ang babaeng lumaki sa lungsod, na akala ko ay kilala ang sarili, ay biglang nawala ng pagkakakilanlan. Ligaya ang pangalan ng aking ina? Ngunit bakit tinago ito ng lahat? At ano ang sumpa na sinasabi ng liham? Ang huling linya ng sulat ang nagbigay ng sagot, ngunit sa parehong panahon ay nagtulak sa akin sa mas malalim na bangin ng tanong. Ang sumpa ay magwawakas lamang kung matutuklasan mo ang kanyang pinagdaanan, ngunit maging handa, anak. Ang katotohanan ay masakit at maaring hindi mo ito kayanin. Sa ilalim ng sulat, naroon ang kahon na may telang balot. Nang buksan ko ito, isang maliit na pulang kwintas na hugis puso ang lumitaw, tila gawa sa kakaibang materyal.
Nakaramdam ako ng kakaibang init sa aking mga palad nang hawakan ko ito. May mga simbolo sa likod ng kwintas na hindi ko maunawaan. Parang sinaunang sulat o ukit. Biglang umihip ang malakas na hangin at ang pinto ng silid ay bumukas. Napalingon ako, ngunit wala akong nakita. Ang kwintas ay parang nagliwanag ng bahagya sa aking kamay. Ang init nito ay tila sumusunog sa aking balat, ngunit hindi ko magawang bitawan. Parang may boses na bumubulong sa akin. Malalim, mabagal, halos hindi ko maipaliwanag kung saan nanggagaling. Hanapin mo siya, sabi ng tinig. Hanapin mo si Ligaya. Nang biglang may marahang yabag na narinig ko sa labas ng silid, napatingin ako sa pintuan. Sa gilid ng pinto, may figura ng isang babae, matangkad, payat, at nakasuot ng lumang damit. Hindi ko makita ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang presensya ay tila bumalot sa akin ng malamig na hangin. Hindi siya gumalaw, ngunit alam kong nakatingin siya sa akin. Hindi ko napigilan ang sarili kong tanungin, "Ikaw ba si Ligaya?" Ngunit wala siyang sagot. Unti-unti siyang lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay tila bumibigat sa bawat galaw. Nang malapit na siya sa akin, biglang pumatay ang ilaw sa buong bahay. Ang dilim ay kumain sa lahat ng sulok. Ang tanging liwanag ay ang pulang glow ng kwintas sa aking kamay. At bago ko pa muling makita ang figura ng babae, naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa balikat ko mula sa likod. Pagpasok ko sa silid ng lolo ko, ramdam ko ang bigat ng katahimikan. Sa unang tingin, tila karaniwang kwarto lamang ito. May lumang aparador, isang malaking kama na gawa sa kahoy, at mga retratong nakalagay sa dingding. Pero may kung anong pakiramdam na nagsasabing may nakatagong lihim sa loob. Ang malamlam na ilaw mula sa bumbilya ay nagbigay ng anino sa bawat sulok, parang mga mata na nakamasid. Sa ibabaw ng kama, naroon ang isang kahon na nakatakip ng pulang tela. Hindi ko natiis ang pag-usisa. Para itong tumatawag sa akin. Nang tanggalin ko ang tela, bumungad sa akin ang kahon na yari sa bakal. May mga ukit na tila sinaunang simbolo. Nilalaro ng mga daliri ko ang kandado nito, pero hindi ko mabuksan. Napansin kong may nakasulat sa gilid, mga salitang hindi ko maintindihan. Ang kahon na yan ay hindi mo dapat galawin. Napalingon ako, halos mahulog sa kaba. Si Mang Elias, ang matandang katiwala ng lolo ko, ang nagsalita. Hindi ko narinig ang pagpasok niya. Nakatingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. "Bakit?" tanong ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ano ang laman nito? Hindi siya sumagot agad. Lumapit siya sa akin at marahang sinara ang kahon. Tila iniiwasang mahipo pa ng kahit sino. May mga bagay na mas makakabuti kung mananatiling nakatago. Kung ganun, bakit narito ito? Tanong ko ulit, hindi nagpapapigil. Ano ang kaugnayan nito sa lolo ko? At sa akin? Pumikit si Mang Elias. Tila nag-iisip kung sasabihin niya ang totoo o maglilihim. Sa wakas, nagsalita siya. Ang kahon na iyan ay may kinalaman sa sumpa ng pamilya ninyo. Hindi mo dapat buksan kung ayaw mong magising ang mga bagay na matagal nang natutulog. Sumpa? Ang salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa akin. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang sinabi niya. Sa lahat ng kwento tungkol sa pamilya namin, walang nabanggit tungkol sa sumpa. At bakit tila ako ang nasa gitna ng lahat ng ito? Pilit kong inalala ang mga nakaraang araw ko sa bahay ng lolo. Ang mga kakaibang naririnig kong bulong sa gabi, ang malamig na hangin sa bawat sulok, at ang mga retrato sa dingding na parang may gustong sabihin. Sa gitna ng lahat ng ito, ang kahon ang tila susi sa mga tanong ko. Kung may sumpa nga ang pamilya namin, bakit hindi ito sinabi sa akin? Tanong ko, halos sumisigaw. Hindi ko na kayang pigilan ang emosyon ko. Ano ba ang tinatago ninyo sa akin? Karapatan kong malaman. Huminga ng malalim si Mang Elias. Ang totoo, hindi ko alam kung paano sisimulan. Pero ang lolo mo, siya ang may hawak ng lahat ng sagot.
Hindi ko maaring pangunahan ang kwento niya. Nasaan siya? Tanong ko, pilit hinahanap ang sagot sa kanyang mga mata. Gusto ko siyang kausapin ngayon. Hindi mo siya makakausap. Sagot niya. Ang boses niya ay parang bulong. Pero maaari mong basahin ang iniwan niyang liham. Nasa aparador. Dali-dali akong lumapit sa lumang aparador. Hinanap ko ang liham na sinasabi niya at natagpuan ito sa ilalim ng mga nakatuping damit. Ang sobre ay lumang-luma. Ang papel ay naninilaw na. Sa labas, nakasulat ang aking pangalan sa sulat kamay ng lolo ko, Ana. Binuksan ko ang liham at habang binabasa ko ang bawat salita, unti-unting nabubuo ang larawan ng isang masalimuot na kwento. Ang lolo ko pala ang nagmana ng sumpa mula sa kanyang ama at ang sumpang iyon ay umiikot sa isang pangako na hindi natupad. Nakapaloob sa kahon ang bagay na pinagmulan ng sumpa. Isang kwintas na may itim na bato. Ayon sa liham, sino man ang magsuot ng kwintas ay magtataglay ng kapangyarihan, pero kapalit nito ay ang pagkawasak ng pamilya. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ang huling bahagi ng liham. Ang sumpa ay hindi matatapos hanggat hindi nawawala ang kwintas. Pero Ana, ikaw ang susi sa lahat ng ito. Ikaw ang huling pagkakataon namin para mawasak ang sumpa. Bago ko pa man maunawaan ang ibig sabihin ng kanyang mga salita, biglang tumunog ang kahon. Parang may kung anong gumagalaw sa loob. Napaatras ako at si Mang Elias naman ay napasigaw. Hindi mo dapat binasa ang liham. Sigaw niya. Ang boses niya ay puno ng takot. Bakit? Tanong ko. Hindi na maitatago ang kaba sa boses ko. Ang kahon, ang kwintas gumagalaw kapag may nakakaalam ng lihim nito. At ngayon, ikaw na ang susunod. Bago pa kami makakilos, bumukas ang kahon ng kusa. Sa loob nito, nakita ko ang kwintas na may itim na bato. Nakakasilaw ang liwanag na mula sa bato at ang paligid ay tila umikot. Hindi ko alam kung paano, pero naramdaman ko ang bigat sa balikat ko. Parang ako na ang may hawak ng sumpa. Sa isang iglap, nagdilim ang paligid. Ang huling narinig ko ay ang boses ni Mang Elias. Sumisigaw, humihingi ng tulong. Pero bago ko pa siya makita, naramdaman ko ang biglang paghilab ng dibdib ko. Parang may kung anong gumising sa loob ng katawan ko. Napahawak ako sa dibdib at sa likod ng isip ko may pamilyar na boses na bumulong. Ana, ikaw ang susi. Hindi ka basta ordinaryo. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit sa kabila ng takot, naramdaman ko ang kakaibang lakas. Isang bagay na tila matagal nang nakatago sa pagkatao ko. Nang bumalik ang liwanag, wala na si Mang Elias. Ako na lang ang naiwan sa silid, kasama ang kahon na muling nagsara. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin at madilim na kalangitan, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang ko habang papalapit sa lumang bahay ng lolo ko. Para bang may kakaibang puwersa na humihila sa akin upang bumalik dito. Kahit pa alam kong ang bawat sulok ng bahay na ito ay puno ng mga tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Sa lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw, ang pakiramdam ko'y para akong isang tauhan sa isang kwento ng misteryo. Isang kwento na ako mismo ang bida, pero hindi ko alam ang wakas. Pagpasok ko sa bahay, bumungad ang amoy ng kahoy na luma na may halong halimuyak ng basang lupa mula sa labas. Ang mga pader ay patuloy na nananatiling tahimik, ngunit tila may kurot sa dibdib ko tuwing tinitingnan ko ang mga antigong larawan na nakasabit doon. Mga lumang mukha na tila may kwento, ngunit walang boses. Ang kwarto ng lolo ko ang unang lugar na pinuntahan ko. Hindi ko alam kung bakit, pero para bang may puwersang nagtutulak sa akin na maghanap doon. Sa kanyang lumang aparador, nakita ko ang isang kahon na may kalawang na mga sulok, tila hindi pa nabubuksan ng matagal na panahon. Binuksan ko iyon at natagpuan ang mga lumang dokumento, mga sulat na nakasulat sa tinta na halos hindi na mabasa at isang lumang litrato. Ang litrato ay ng isang babae na kahawig ko. Ang mga mata niya, ang hugis ng kanyang mukha,
pati ang maliit na peka sa kanyang pisngi. Ang lahat ng ito ay naroon din sa akin. Hindi ko maiwasang kiligin sa kaba habang tinitingnan ang litrato. Sino siya? Bakit parang alam ko kung sino siya, pero hindi ko magawang pangalanan? Kasabay nito, may isang sulat na nakatago sa ilalim ng litrato. Binuksan ko yon, at ang mga salitang naroon ay parang mga espada na tumarak sa puso ko. Sa aking mahal na anak, kung mabasa mo ito, ibig sabihin ay natuklasan mo na ang lihim na matagal kong itinago. Hindi ko nais na magalit ka, ngunit may mga bagay na kailangang manatiling lihim upang protektahan ka. Ikaw ay bunga ng isang pagmamahalan na hindi tinanggap ng ating pamilya. Ang iyong ina, siya ang babaeng nasa litrato, ay ang aking panganay na anak. Ngunit dahil sa sumpa ng ating pamilya, kinailangan kong itago ang kanyang pagkatao. Hindi siya tinanggap. At dahil dito, ikaw ang naging saksi ng isang kasaysayang puno ng sakit. Hindi ko alam kung paano ko magagawang tanggapin ang mga salitang yon. Anak ako ng panganay na anak ng lolo ko. Ibig sabihin, ang babaeng nasa litrato. Ang sarili kong ina? Pero bakit hindi ko siya nakilala? Bakit hindi niya ako pinalaki? At ano ang sumpa na tinutukoy ng lolo ko? Habang iniisip ko ang mga sagot, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Halos tumigil ang tibok ng puso ko nang makita ko si Mang Isko, ang matagal ng katiwala ng lolo ko, na nakatayo sa pinto. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot, pero tila may alam siya na hindi niya kayang sabihin. "Hindi mo dapat nakita yan," sabi niya, halos pabulong. "Anong ibig mong sabihin, Mang Isko? Sino ang babaeng ito? Ano ang sumpa ng pamilya namin?" Tanong ko. Halos sumabog ang boses sa dami ng emosyon, ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, nilapitan niya ako at hinawakan ng kahon na nasa harapan ko. "Ang mga sagot na hinahanap mo, hindi mo magugustuhan. Pero tandaan mo, hindi lahat ng lihim ay kailangang malaman. Minsan, mas ligtas ang hindi mo alam." Hindi ko mapigilan ng galit. Hinablot ko ang kahon mula sa kanya at tumakbo palabas ng kwarto. Kailangan kong malaman ng totoo. Sigaw ko habang binabaybay ang lumang hagdan pababa. Naririnig ko ang sigaw ni Mang Isko na humihiling na tumigil ako, ngunit hindi ko siya pinakinggan. Parang apoy ang galit at kagustuhan kong malaman ang lahat. Sa kusina, nakita ko ang lumang pinto na palaging nakalock. Ang sabi ng lolo ko, ito raw ay pinto patungo sa silong, ngunit mahigpit niyang ipinagbabawal na buksan ito. Sa puntong ito, wala na akong pakialam sa anumang babala. Binuksan ko ang pinto at bumungad sa akin ang isang madilim na hagdan pababa. Ang amoy ng amag at lumang kahoy ay sumalubong sa akin, ngunit hindi ito naging hadlang. Bumaba ako ng dahan-dahan, hawak ang kahon at ang sulat. Sa ilalim ng hagdan, may isang malaking kwarto na puno ng mga lumang gamit, mga upuan, mesa, at kahon na puno ng alikabok. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang malaking salamin na nakasandal sa dingding. Hindi ko alam kung bakit, pero ang salamin na yon ay tila humihila sa akin. Lumapit ako at tumingin sa aking refleksyon. Ngunit habang nakatingin ako, may kakaibang nangyari. Ang refleksyon ko ay gumalaw, ngunit hindi ko ginagalaw ang aking katawan. Bigla kong naramdaman ang malamig na hangin sa kwarto. Ang refleksyon ko ay nagsimulang magsalita, pero hindi ko naririnig ang boses nito. Tila may mga salita itong sinasabi na hindi ko maunawaan. Ang mga mata nito ay puno ng takot at biglang tumuro ito sa isang direksyon. Isang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng mesa. Dahan-dahan akong lumapit sa kahon, nanginginig ang mga kamay. Nang buksan ko ito, tumambad sa akin ang isang lumang journal. Sa unang pahina, naroon ang pangalan ng babaeng nasa litrato. Ngunit sa ilalim ng kanyang pangalan, may nakasulat na isang linya na tila babala. Ang sumpa ay magsisimula sa dugo ng panganay at matatapos ito sa huling dugo. Halos mabitawan ko ang journal. Ano ang ibig sabihin nito?
Ako ang huling dugo? Paano ko matatapos ang sumpa